koala stick. Scooter na futuristic. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ngayon po ay July 12, 2026, Sunday. Maswerte tayo at bukas po itong Motor Trade Santa Cruz Laguna branch. Bali dito lamang po ito sa National Highway, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Check pa rin natin yung ilang mga contact sa Facebook at yung cellphone number nila. Available na rin po dito. Dumating lang kahapon. Ito pong Suzuki Bergman 15. Napapahanga tayo sa isang scooter sa looks pa lang. Saka pumapangalawa pa lang sa specs, di ba? Kaya kapag gantong bago ang kanyang itsura, lalo't futuristic, talagang mabibighani ka. By the way, dalawang kulay lang po ang inilabas ng Suzuki Bergman 15. Ito nga pong pearlescent white at pearlescent black. And then dito po sa kulay white, meron po siyang color combination na parang brown gold. Ayan, kintab niya oh. At ang maganda pa po dito, hinahanapan natin ng decals design. Wala po talaga. Kundi ito lang emblem sa side profile, yung pong Bergman 15 na naka-emboss at naka-chrome pa. Very unique yung kanyang design, lalo na dito po sa assembly ng kanyang headlight. Napaka-aggressive at parang UFO ang datingan, di ba? Okay, dito po sa gitna meron siyang projector lamp na napapalibutan ng DRL. Hanggang dito po sa kanyang split type na headlight. Full LED po to mga riders ha. So dito lang po naka-projector lamp sa gitna. At dito po sa magkabilang headlight niya ay naka-LED na. And then meron siyang kilay dito na mahaba na DRL. And then hindi mo mapapansin yung kanyang turning signals dahil ka-part na rin po siya ng DRL. Pero ayan, kita naman yung division niya. Kaya maganda to, mataas, kitang-kita ang ating turning signals. Yung kanya pong windshield, naka-fix na, tinted na black. At medyo makapal po ha, yung kanyang windshield. Ito naman po sa taillight, tamang-tama lang yung size niya. Proportion dun sa front. Dito po sa taillight, syempre nandiyan po yung kanyang stoplight. At ito po yung kanyang turning signals na nakabukod na rin po at maganda, flexible siya at full LED rin po. Then malapad po yung kanyang rear fender na mayroon pong reflector sa magkabilang side. Sigurado wala na magrereklamo na maliit ang mga gulong o wheels ng Bergman. So dito po sa Bergman 15, kita nyo naman oh, 110 by 80 by 14 po ang size na naka CST na tubeless po. So yung pong ganyang mag wheels na kulay black, wala nang decals design or graphics. Ayan, size 14 din po yan syempre. And then yung telescopic fork na front suspension, maganda po. May rubber boot cover dito sa taas. Maganda po yung may protection para in case na tatalsikan ng anumang dumi, hindi siya sisingit sa loob. Okay, isa sa reason po kung bakit medyo mataas ang presyo po ng Suzuki Bergman. Mamaya pag-usapan natin yung presyo ha, dahil po sa kanyang braking system. Ito po sa Suzuki Bergman 15, naka dual channel ABS na po yung kanyang mga preno. At meron na rin po siyang traction control system. Okay, dito po sa front, single disc na meron pong dual piston caliper. Ito naman po sa rear, kita nyo po yung kanyang disc na dito po sa right side, single piston caliper. Kakaiba rin po yung kanyang rear shock. Nagkaroon na po ng inverted na sub-tank. Ayan, pure black. Napakalinis ng dating. 130 by 70 by 40 naman po ang size ng gulong dito sa rear.
So tingin ko pwede pa po tayo magpalit hanggang 140 para mas bulky, di ba? Mas babagay dito sa bulky na katawan ng Bergman 15. Kasi dito may clearance po dito sa kanyang tire hugger sa loob. Panalo rin po sa sporty muffler nitong Suzuki Bergman 15. Bali meron po siyang heat guard na plastic, pero kahit putol, protected pa rin po ng isa pang heat guard na metal or steel dito sa loob. Hanggang dito po sa tip, protected din po ng heat guard, kaya no problem, hindi tayo mapapasok. Hindi po bilog yung kanyang muffler, parang medyo square siya. Kaya yan, ang bulky po niya. At maganda ho rito, naka-upright, tamang-tama sa bahaan. Bilis po tayo makakapag-change oil, hindi po siya nakatago, nakalabas siya. Meron po itong 800 ml na engine oil capacity. Siguradong magiging friendly po sa atin itong Bergman 15. Kita nyo naman, meron na po siyang built-in na top box bracket ready na. Bukod sa grab bar, ayan, makakapaglagay na rin po tayo dito ng top box natin. Ayan, ready na po yung kanyang kapitan ng mga tornilyo. So, alloy po itong top box bracket. And pansinin nyo po itong kanyang air filter box. Ito lang po ang medyo bulky ha. Pero pagdating po dito sa kanyang CVT or crankcase cover, nakalubog siya. Kaya hindi yan makakabala sa ating angkas. Okay, wala na rin po itong kickstarter. And then syempre meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. And then mahaba po itong footboard at magiging flexible to sa positioning ng ating paa. Ayan, pag nangangalay na, pwede tayong mag-extend para may unat-unat yung ating mga hita o tuhod. Then hindi ko napansin itong kanyang footrest. Oh. Ayan, ang lapat. May rubber pa nakasama. Kaya hindi mahihirapan yung paa natin dito. Ang ganda rin po ng shape ng kanyang upuan. Kita nyo ang lalim mo. Para na rin po itong naka-camelback type seat. Okay, makapal naman po yung kanyang seat cover. At maganda yung shape. Nakahulma sa hita at pitan natin. So magiging komportable din po yung ating angkas. Kasi pansinin nyo, manipis lang yung kanyang foam dito. Nakahulma rin sa pitan ng ating angkas. At maganda rito, malambot po yung kanyang foam. And then dito naman sa U-Box. Okay, malaki po yung kanyang U-Box mga ka-riders. Oh. Sige, magsukat tayo ha. Okay, nung inilagay natin itong ating quarter face na helmet, palibhasa malaki po ang size nito eh. Large lang po ito ha. Pumasok naman po pero hindi natin maisara. Oh. Siguro yung mga maliliit na sizes lang. Anyway, makakapaglagay naman tayo ng top box. Okay lang, marami pa rin tayong gamit na may lalagay dito. And then meron na rin po siya ditong charging port. Ayan. So tanggalin muna natin ha para makita. Wala pa pong battery naka-install. Pasensya na mga riders, hindi natin ma-testing. Siguro pag a-activate babalik tayo. So ayan, type C po yung kanyang charging port dito sa loob ng box. At meron pa rin po itong additional na charger pa dito sa labas. Then dito po nakalagay yung isang charger sa left side pocket. Buti meron po itong cover. So ayan, malaki naman po yung kanyang box. Pasok na pasok yung ating cellphone. No? Kahit siguro dalawa pa pwede. And then yung pong charging port niya nandito sa bandang taas. Yan, type C rin po. Kapareho lang nung nasa U-Box. At then nandito po sa loob yung kanyang remote control. Meron siyang dalawang remote control. Dalawang button din po. Isa sa features po nitong si Suzuki Bergman 15 ito pong intelligent keyless system. Wala na po tayong gagamiting physical key. Mapapa-start na po natin ang ating engine sa pamamagitan lang po nitong remote. Magagawa na rin po natin i-lock and unlock yung ating main ignition knob and underseat compartment. At meron din po itong answer back function para malocate natin yung ating motorsiklo in case na nalimutan natin kung saan ipinark. And then emergency key, ito po. Just in case na nalobat yung ating remote, ayaw gumana, bubuksan lang po natin itong cover na to. Pipihitin lang sa loob, mabubuksan na natin. And then ito po yung dalawang button po ng fuel and seat. So hindi natin mabubuksan yung fuel niya dahil nga po wala pa tayong battery. Nasa 8 liters po ang fuel tank capacity nito pong Suzuki Bergman 15. And then sa fuel consumption, manufacturer's claim, 43.6 kilometers per 1 liter. Pagdating naman po sa top speed, between 105 to 115 kilometers per hour. And then naka full color TFT display panel po ang Bergman 15. Ang maganda po sa features nito, meron po siyang day and night mode. Ibig sabihin kahit maliwanag o madilim,
Nababago po yung kanyang screen, lumiliwanag, nag-i-invert po yung kanyang LCD. Sa special features po nito, meron po siyang TPMS or yung tire pressure monitoring system. Okay, dito naman po sa handlebar, mapapansin nyo, hindi siya masyadong mahaba. Naka-curve siya, kaya tamang-tama lang yung sukat. Kahit meron po siyang bar end dito, ay okay lang, hindi mahaba tignan. Then yung pong handle grip, panalo, komportable sa kamay, lalo na dito sa throttle. Oh. Okay, meron din po siyang stop and start system. And then, electric starter. Nandito naman po yung control ng ating panel. Yung kanya po up and down. Meron po siyang okay. And then back. And then hazard lamp. Turning signals. Horn. And then magkakasama na po yung high beam, low beam at passing light dito sa unahan. Wala nga lang pong park brake lock yung preno ha. So ayan, magkabila po. Pareho lang sila naka-alloy na kulay black sa brake lever. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, liquid cooled, and then fuel injected, 150cc displacement with a maximum power of 14.2 horsepower at 8,500 RPM and 14.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Then meron po itong 760mm na seat height. Mamaya testingin natin, mukhang mababa lang po ito ha. And then nasa 135mm naman po sa ground clearance. At meron naman po itong curve mass na nasa 150 kilos. Ano kaya? Bagay kaya sa atin to? Ayan, mabilis po ang pagsakay dahil baba nga lang po siya. Okay, sa 760mm na seat height at 135mm na ground clearance, lapat po yung ating dalawang bao. Saktong-sakto. Grabe, napaka-komportable mga ka-riders, oh. Lalo na kapag mag-uunat-unat yung ating paa, oh. Ayan, oh. Then, naninibago ako dito, ang baba. Dito sa kanyang fuel tank. So, kung may aangkas tayong bata, hindi mahihirapan talaga, oh. Naka-upright naman yung kanyang manibela, mga ka-riders. Hindi lang halata kasi talaga mababa siya. Sa turning radius, sigurado malayo po yan. Ayan, meron pang distansya ng mga nasa 1 inch sa ating hita. Kaya yung handling yan, lambot oh. Tama-tama sa singitan. Pero wag tayong sumingit, lalo traffic. Delikado, baka magasgasan. Okay, dito naman po sa rear brake. Testingin natin yung kanyang disc ha. Dito wala tayong problema sa preno kasi naka dual channel ABS po to. In case na mag-panic braking tayo, emergency brakes, okay lang, hindi tayo dadaos-dos. Lalo na't meron pa itong traction control system, panalo talaga sa braking system. Maganda yung kapit niya, malakas. At dito naman po sa front brake, almost equal sila mga riders. Pero malambot po dito sa front, pero okay din naman, malakas ang preno. And then yung kanya pong rear shock, testingin natin yung kanyang dual shock ha. Okay, hindi siya ganun ka bouncy mga riders ha. Pero siguro matatag talaga to. Kaya ganun. Hindi pa natin testing eh. Responsive din naman pero hindi lang siya bouncy. Kaya ako'y nagdesisyon na bumili na ng motor. At simula noon, ako ay napatri for motor. Maaga nang nakakauwi, maaga pang nakakapasok. Nakakambanding ang pamilya at may serbisyo pang patok. Kaya wag nang magatubili, halika na at bumili. Kay Mototrade mo hinahanap ang motorsiklong mabili. Habang iniintay po natin yung cash price nitong si Suzuki Bergman 15, ikutin muna po natin itong Mototrade ha. Okay, dito po sa harap, nandito yung kanilang mga repo na motorsiklo. Okay, sa mga brand new naman, available po dito ang Suzuki Smash 115,
Suzuki Access 125. Meron din po sila dito ng Suzuki Raider Pro. So ayan po yung presyo. And dito po sa kabila, mga Honda Click 125 na version 4. So, dito po yung gray, black. And then Honda Navi 110cc. Honda Beat 110cc. Ayan, mga playful, na premium version. And then meron din po sila ditong MIUI 125. Ito po yung latest version ha. And then Neo Pacho 125. And then sa likod yung mga pan-tricycle po, Kawasaki Barako 175cc. And then Honda Supremo, Honda TMX 125. At meron din po dito na Honda PCX 160. Siguro sa mga susunod na araw, gawa natin ang comparison video yung dalawang motor na to. Yung pong Suzuki Bergman 15 at saka itong Honda PCX 160. And then syempre ATV 160. And then Honda Beat Premium. At ito, kare-release ngayong araw, ito pong Aerox version 3, standard. So ito na po yung updated price ng Suzuki Bergman 15 ngayong pong July 12, 2026. Ang cash price po ng Bergman ay nasa 165,000. And then magda-down po tayo sa installment ng 13,000 pesos. Sa 3 years po, 7,838 monthly. Sa 2 years po, 10,058. At sa 1 year naman po ay 16,718. So dito lamang po yan sa Motor Trade Santa Cruz, Laguna. So kung may mga katanungan pa po kayo, visit nyo lang yung kanilang Facebook account na Motor Trade Santa Cruz, Laguna. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Motor ay garantisado, walang sakit sa ulo. Motor Trade ang motorsiklo mo, ang serbisyo mo sa amin ay laging sigurado. Motor Trade, Motor Trade, Motor Trade. Masuntok kasi late na naman ako. Pagdating ko ay pawis-pawis na. Di pa ako nagtatrabaho pero sa traffic ako'y pagod na. Siksikan doon kahapon marami.